Sir Benjo, nasabi mo sa akin na muling babalik sa election at to my understanding ay lalaho ko ulit dito sa midterm election yung ating guro party list. Ano ba ang update nyo rito? Of course, hindi naman ako ang spokesperson nito, but since alam ko rin naman na natatanong mo rin naman. Yes, lalahok po at ang pangalan niya ay ating guro-TDC. Okay, ano na ba ito? Approve na ba ito ng COMELEC? Hindi pa, pero I understand nag-hearing sila nung Monday, o nung Tuesday, so hinihintay natin yung final approval ng COMELEC. Marami kasing marami na rin chinugi, pero at least kasama yung ating guro-TDC doon sa binigyan ng due course. So, ibig sabihin, malaking porsyento na masama yung ating guro party list dito sa election natin, 2025. At sana ay makasama. Sana ma-encourage mo at sana ma-motivate natin at ma-encourage natin yung mga guro pa natin sa buong Pilipinas sa public school na magpa-member dito sa Teachers Dignity Coalition? Yes, pero ito iba, yung TDC ay hindi party ating guro. Yung TDC ay ito yung organization natin, yung ating guro TDC ngayon, yun yung party list. Pero iba pa yun, saka na natin yung pag-usapan. Invite ko lang rin sila, na pwede sila mag-member sa TDC. Yes, alam mo Sir Benjo, meron na ako bayinaw na 26,000 na subscribers na mga guro natin all over the country. Pwede tayong mag-apila sa kanila na suportahan yung inyong teachers group, ating guro Teachers Dignity Coalition. Tama ba? Yes sir, invite natin sila, kasi alam mo, naniniwala tayo na kailangan marami tayo para maging malakas diba? Kahit sa, alam mo, yung karunungan ni Solomon na mababasa natin sa Ecclesiastes, binabanggit din yan na nagiging magaan ang isang bagay na mabigat kapag nagsasama-sama tayo at nagtutulungan. So, kung gusto natin magtagumpay sa ating struggle, sa ating laban, kailangan natin talaga na tumulong. Kailangan natin na makiisa, kailangan natin tumaya, kailangan natin, meron tayong isasakripisyo to some extent. At yun yung hamon natin sa mga guro natin. Sir Bong, huwag tayong naghihintay lang. Huwag tayong nagtatanong lang. Huwag tayong hinahanapan lang natin ang hinahanapan yung mga vloggers, na mga principal. Dapat maging involved. Dapat maging involved. Huwag tayong singilin lang ng singil yung organization. Kasi ang lakas ng organization ay nanggagaling doon sa ating mga kasapi. Kaya importante na ganito sana to. Alam mo, Sir Benjo, lagi ko sinasabi, basta ang teachers group ay nakikilaban, sinusulong yung benepisyo ng ating mga guro, lalo na sa salary increase, dapat yan yung ating sinusuportahan. Tama ba? Tama, sir. Tama. Kaya good luck, Sir Benjo. Good luck sa ating guro TDC. Sana mapasama nga tayo, mapasama yung inyong party list sa gaganaping midterm election comes May 2020. Comes 2025, tama ba? Yeah, singit ko lang kasi we're aiming for electoral justice din, for an electoral justice. Because back in 2013 and 2016, we won the elections as ating guro. Clear naman yan, nakalagay na nga tayo sa program of proclamation, in-announce na sa TV yan, but there were technicalities na prevented us from claiming our rightful seat doon sa Kongreso. But this time, I hope wala nang mga ganito. I hope wala. Kasi dalawang pagkakataon, di tayo pinaupo. Pwede natin pero napaka-popular ni Sir Benjo. Sir Benjo, lagi kang lumalabas sa mga TV program, ang interview, Sir Benjo, napakasikat ni Sir Benjo Basas para hindi lumusot yung ating guro party list, Sir Benjo. Yeah, hopefully. Sabi ko nga, siyempre, pag-uusapan pa rin naman yan kung sino yung magiging mga nominees dyan. Pero for sure, Sir Benjo, ikaw ang first nominee ng ating guro. Hindi pa natin ngayon natitiyak, Sir Bong, kasi siyempre... Magko-convention ba? Ayoko naman pangunahan, siyempre, yung kasaysayan at yung mga kasama natin. And of course, ayoko din naman pangunahan yung decision ng COMELEC. Because as of now, hindi pa kasali ang ating guro TDC. Pero alam ko, October 25 ay, ito na, October 2024 ay simula na ng filing
Yeah, the last day of filing would be October 8. No? Malapit na yan, Sir Benjo. Malapit na nga eh. Kasi ang isang consequence niyan, resign na naman ako sa DepEd. No? Maliban siguro kung i-sponsoran mo ako ng kahit gasolina, di ba? Oo nga. Kaya lang, bawal ata, Sir Benjo. No? Hindi. Kung sponsorship ng isang kaibigan. Ganun, pwede ba yan? Oo, pwede yan. Tignan natin. Okay, Sir Benjo, puntahan na natin yung topic natin. Kanina, off the camera, binabanggit mo yung SSL 6. Ano ba? Yes. Ano na nga ba definition ng SSL? Salary Standardization Law. Okay, ang huli natin ng SSL ay yung kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ba? Yes, sir. Yan yung SSL 5. 2000 number dyan. That was 2020. 2020. 2020 siya nagsimula. Oo, pero 20, hanggang 21, 2023? Yeah, 22, 23. Kasi 4 years yan. Oo. Although it was enacted in 2019. Kaya ang tawag nga dyan ay SSL of 2019. No? Pero yung implementation niyan, 2020 yung first tranche. No? At ang last tranche ay nung 2023. Yun yung existing natin ngayon, no, Sir Bong. No? Kaya ang sweldo ngayon ng Teacher 1 ay 27,000. Oo. So, kanina binabanggit mo na interesado o isusulong to ni Senator Bong Revilla, no? Yes. Pero, Sir Benjo, sinasabi mo kanina na sinusulong to ni Senator Bong Revilla at nagkausap kayo dito sa SSL 6? Yes, kasi alam mo naman nung Lunes nandun tayo sa Malacanang. Pero sandali, Sir Benjo, i-take advantage natin itong opportunity na to, no? Napasalamatan si Senator Bong Revilla. Kamo siya ang main author ng 10,000 cash allowance, itong Kabalikat sa Pagtuturo Act. Tama ba ka, no? Yes, sir. No? Siya yung main author sa Senate. No? At sa House naman ay, of course, nandiyan din si Congressman Roman Romulo, yes, bilang main author. And marami pang iba, no? Kung Franz Castro is included in those authors. So, lahat yan ay pinasasalamatan natin, yes, Sir Benjo. Yes, sir. So, ituloy na natin. So, interesado o nasa legislative agenda ni Senator Bong Revilla itong SSL 6 na sinasabi mo, tama ba? Yes, no, actually nung Tuesday nandun kami sa kanilang farmhouse, no, sa Silang Cavite. Kumusta na yung paa niya? Parang may no? Oo, ganun pa rin, no. May biniro pilay, ko nga dahil magpapapicture kami, no, tumayo siya. Sabi ko, Sen, wag ka nang tumayo, no. Kami na lang lalapit at yung paa mo baka ingatan natin yan pa naman ang most powerful food no, sa Pilipinas, no? Dahil sabi-sabi ni Christian Isguera, no, ito daw ang nakapagpatanggal, no, sa Senate President. Pwede natin sabihin na si Senator Bong Revilla, no, isa yan sa mga totoong nagmamahal sa mga guro sa public schools. Consistent naman yung mama, no, ever since, no, doon sa pagsusulong. Napatawag kasi ito yung sinasabi ko, no. Ano sabi niya? Sige, pag-usapan na natin. Anong sinasabi niya dito sa SSL 6? Yeah, ang sabi niya nga dyan ay more to come, no. Kaya I grabbed the opportunity, no, to ask the question on salary increase, no. At sinabi niya nga, no, doon sa video message niya, no, na naka-address sa ating mga miyembro sa TDC, sinabi niya yan, no, susulong yung SSL 6 para magkaroon tayo ng karagdagang sahod. May background ka ba, Sir Benjo? Paano ito isasagawa? Well, unfortunately, sabi ko nga, no, ang mga sinusulong ni Senator Revilla at iba pang mga senador, no, for that matter. So magiging tranches na naman yan, Sir Benjo? Pardon? Tranches? Yes, sir. Oo. Kaya nga, hindi man ito yung gusto natin. No, kasi gusto natin, halimbawa, 15,000 across the board, 10,000 kasi pag ganyan, Sir Benjo, ang worry natin pag-trans, napaka-minimal lang nito, Sir Benjo. Exactly. Mas maganda sana yung biglaan. And based on the bill, no, filed by the senator himself, no, lumalabas, lang to no, magkakaroon lamang tayo ng parang 10% increase, no, for teacher 1, no, halimbawa. No. So from 27,000, ngayon, ay magiging parang something like 29,000, no. Ganun lang, no? So, ibig sabihin, medyo mali talaga ito. Diba? Itong SSL 6. And that's the reason kung bakit natin isinusulong na dapat yung sweldo ng teacher, yung scheme ay independent of SSL. Sabi nga natin, we have to be liberated, no, from this SSL. Kasi habang ito yung ginagamit natin, no, laging nasa disadvantage, no, yung tataka ko bakit itong SSL ang
ang isinusulong na batas na po pwede naman yung sinasabi natin na salary grade 15? Well, yung salary grade 15, by the way, ay nasa scheme pa rin ng SSL. Tataas lang tayo, no? Like for example, yung bills, no, na nakasala ngayon, ang pinakamarami yung salary grade 11 to 15 no? So yan yung pinakamarami, no? So that 36,000 yan, no? Kung sakasakali, di ba? May ganun tayong pagbasa diyan, ano? Kaya nga sabi natin hindi SSL kasi kahit pa mag-upgrading tayo, Sir Bong, medyo may mga maiiwan no? Within the DepEd system, medyo magkakaroon ng disparity na you could just imagine yung teacher 1 ay magiging salary grade 15, 16 ng teacher 2, and so on. Baka ang principal for na kagaya mo ay maging salary grade at 26. Di ba? Napakalaki na. Baka retire na ako ng Sir Benjo. Parang Sir Benjo, magkakaroon na ba ito ng initial na hearing sa Congress, itong SSL 6? Well, supposedly, no, last week pa, no, dapat yan, no. Meron na ba? Wala pa? Meron na, no. Pinatawag na kami doon sa public hearing, no. Yes, public hearing yan simula, no. Pero unfortunately, yun nga, no, yung nagkaroon ng damage yung paa ni Senator Revilla, he's the not just the author, no, but he's the chair of the Committee on Civil Service and Governmental Organization. So siya yung mag-preside. At siguro gusto rin naman ni Senator Bong nakasali siya dun sa hearing. And alam naman natin, hindi na pinayagan ang appearance niya through Zoom, no, online. No? Kaya, well, hiningian na lamang tayo ng mga position paper, no, and then they will advise us, no, kung kailan matutuloy po itong hearing. May time frame ba yan, Sir Benjo, para may sabotas yung SSL 6? Well, dapat. Isang taon, paano ba yan? Yeah, dapat ngayon, sa batas ngayon, para mag-take effect ng fiscal year. Kasi bago maging isang batas yan, Sir Benjo, napaka-complicated ng process. Tama ba ako? Yes, lalo na ngayon, no? Lalo na ngayong nasa mid-year na tayo, no? So, ito yung panahon mo, sa SONA, di ba? So, dapat lang talaga, no, sa SONA, no, dapat ay may commitment na rin dito yung presidente at babanggitin niya na ito kasi nakadalawang SONA na si Apo Bongbong, no, pero walang banggit, no, walang banggit tungkol sa aumento, no, sa sweldo. Hindi, pero diba? Pinirmahan naman niya to, inapprove niya itong 10,000 kasalawan. Yes, no, pero ito ipinasa na ito ng yung budget na ito pinasa na ng Kongreso, no, nakalipas pa, no, at may buwelo din ito, no, 2025 pa naman talaga, no, yung dagdag, no. So we just hope, no, that the president, no, will mention this in his SONA. Dalawa na to, Sir Bong. No? Una, yung ngayong 2024, yung pinag-uusapan natin last time na confirmed din naman by the DBM, no, na nasa pag-aaral pa, no. Hindi natin alam bakit sobrang tagal ng pag-aaral, no. But hopefully, no, yan ay for 2024 fiscal year. So kung may papasa man itong SSL 6, no, that would be for 2025. No, so 4 tranches yan, 2025, 26, 27, and 28. No, normally ganoon naman, no, ganoon naman ang scheme, no, ng SSL, 4 na taon, no, since GMA 4 na taon ng SSL. Ulit ko, Sir Benjo, no, bakit SSL? Nakausap niyo na rin si Senator Bong Revilla, no. Hindi niyo ba nabanggit yung dati yung sinusulong pa na 10,000 across the board ito or itong 50,000 na sinasabi mo na salary ng ating mga group? Well, sa unang hearing, no, kasi alam ko itong SSL ay hindi ito gusto ng ating mga guro, tama ba? Oo, kasi talo talaga tayo dyan, no. Gusto nga natin ilabas SSL. Kasi ang tanong ko nga, Sir Benjo, ba't nandun ko nakausap niyo na hindi niyo ba nabanggit itong 10,000? Siyempre, nabanggit natin yan. No? Binanggit natin yan sa ating mga senador ever since. Bakit hindi na lang yun? Well, depende rin kasi yan, Sir Bong, no? Dalawang bagay, no? Unang-una, ang laging tinitignan kasi ng mga mambabatas, yung fiscal capacity ng gobyerno, di ba? Sabi nila hindi kaya nung budget yan. Hindi biglaan, ano? Pangalawa, syempre, gradual dapat. Syempre, we have to put pressure din. Yun naman sa atin na yun, ano? Dapat din kasi, yun yung sinasabi natin. Ang hirap din, Sir Benjo, kasi dyan sa mga tranches na yun, by trans, na yearly, doon lang tayo nagkakaroon ng salary increase. Yung sahod natin, yung sahod ng mga guro, kinakain lang ng inflation. Exactly. No? Well, gaya ngayon, di ba? Taob na yung ating sweldo ngayon sa inflation. Ano?
imagine 27,000. Diba? Anong kaya nating bilhin sa 27,000, diba? Sobrang sobrang bagsak na, no? At kung nadagdagan man tayo, no, ng maliit na halaga like for this 2024, di ba? Parang kumakawa yung more or less nasa 500 pesos, di ba? Based on my estimate, no. Saan mapupunta yun? Imagine 500 pesos, di ba? If you divide that 500 pesos in a month, my God, di ba? So wala na yun. Kaya lang sa Benjo, maging thankful na rin tayo kahit paano ay may mga pagsulong, may mga action, may mga move para sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro, at ito nga yung SSL 6. Tama ba ako? Yes, no, of course. Sabi nga natin. Sa wala. Anything, no, na may pagsulong, no, may pagtaas, di ba? Pinasasalamatan natin, because that is a proof, proof yan, no, na kulang talaga. And even the government recognizes, no, that talagang yung sweldo natin is really not enough, no? But of course, hindi naman tayo, kumbaga, we could never settle, no, for this kind of treatment, no, from the government. And that's why we have to strive, no, para doon, no, para isulong, no, itong mga mas makatarungang mga polisiya, mga batas, at syempre kompensasyon para sa ating mga guro. Okay, Sir Benjo, tapusin na natin, sa susunod naman, at marami pa tayong mga i-discuss na mga topic natin na para sa mga benepisyo ng ating guro. So Yes, sir. again, Yes, sir. maraming salamat, Sir Benjo. Okay, sir. Sir Bong, thank you.